Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo na yung mga trabaho natin dito sa e-commerce ay pwedeng-pwede sa mga beginners, sa mga walang experience. Okay, yung trabaho namin dito guys ay product listing. Tapos dropshipping kasi kukuha kami ng products sa ibang mga supplier. Okay? So makikita nyo rito ay nag-send ng Google Docs si client para sa instructions kung ano yung step by step na gagawin namin. Kaya masasabi ko na madali lang siya. O kailangan lang natin ay intindihin kung ano yung sinend ni client. Okay, so dito guys, ito yung Google Docs na ipinadala ni client. So iisa-isahin lang natin to, babasahin lang natin to. Okay, meron silang mga criteria. So halimbawa ito, no? Important rules, read first. Do not copy description from FAIR. So ano yung FAIR? Siyempre ako, iisipin ko, no? Ano yung FAIR? So nag-Google ako, nakita ko na yung FAIR pala ay isang, website. Ito yung FAIR. So click natin. So dito, kailangan mo mag-sign up para sa mga seller na kumukuha ng mga bulk order o yung mga maramihan. So si client ay meron account dito. Dito tayo kukuha ng mga products. Kung gusto nyong mag-testing, kung gusto nyong mag-hands-on, pwede kayong mag-visit dito sa Fairs. Tapos gumawa lang ako ng temporary email para mapasok siya. So ito nga guys, no? Para makita nyo, makapag-browse kayo ng mga products. So halimbawa, pupunta ako sa women. Yan, click ko yung women. So makikita ko na yung mga dress dito, mga damit. So halimbawa, sabi ni client, kukunin natin yung mga damit ng mga pambabae, mga maxi dress, mga pants, accessories. So, ito yung susundan natin. So, makikita naman natin dito sa gilid, no? Sa women, meron silang accessories, apparel, footwear. So, depende kay client kung ano yung ipapahanap niya sa inyong mga products. Pag sinabi niyang accessories, pupunta lang kayo dito sa accessories. Tapos, kukunin nyo lahat ng mga products na makikita nyo rito. Depende dun sa instruction niya. Okay, so punta tayo sa instruction, makikita nyo rito, each color and each size must have its own listing. So, ibig sabihin, wala tayong variation. So, kung mapapansin nyo, kapag tumingin kayo ng product, so halimbawa, itong cup na to, no? Click natin yung cup na yan. So, meron silang mga kulay. Ayan, meron silang mga floral, brown, camouflage, meron silang ash mocha. So, ang gusto ng client, base dito sa instruction niya, ay gagawa tayo ng listing. Hindi natin siya gagawing variation. Isa-isa natin siyang ililista. Ang kagandahan kapag ganito yung gusto ni client, time consuming. So kung early tayo dito sa Upwork, so ang dami nating oras na magagawa para sa trabaho na to. Okay? So yun lang ang gagawin natin guys, no? Kapag nakakuha tayo ng instructions ng mga client na makukuha nyo dito sa work from home. So susundan nyo lang. Tapos nakalagay dito, no, do not combine sizes and colors into one listing. So bawal. So price must always be the MSRP from Fair. Okay, so kung magkano yung price dito sa Fair, so yun din yung magiging price natin. Kasi merong discount si client dito. Automatic na siya na may discount na rito. Kasi nga, member siya dito sa Fair. Okay, so ganun yung ang gusto ni client. Tapos, condition is always new with tags. So kapag naglilista tayo sa eBay, tapos pagsiselect tayo sa eBay ng condition, ito yung ilalagay natin, new with tags, kasi meron ditong new without tags, meron ditong pre-owned, yan, tapos kung ano yung condition niya. So, ang ilalagay daw, sabi ni client, ay new with tags, tapos availability is always pre-order. So, wala tayong immediate payment. So, kasi si client ay sa Shopify, so hindi siya sa eBay. So, pinakita ko lang sa eBay para maintindihan nyo yung nakalagay na new with tags. Tapos, nakalagay dito, every field must be filled out, nothing can be blank. Okay, so step 1, meron silang mga guide. Okay, so ganun lang kasimple, no? All product images. Ayan, meron siyang step 1, the download, model images. So, ida-download daw. Okay? Mga details images. Halimbawa, meron siyang mga size. Pinapakita niya kung ano yung garment na gamit. So, makikita natin yan sa mga pictures. Pag wala, okay lang naman. Pero kapag meron, sabi ni client, ay kailangan i-download siya para mai-upload natin. So, hanap tayo ng sample. Okay, yan, no? Halimbawa, dito guys, no? May nakita ako rito. Meron siya rito size chart. Yan. So, ida-download din natin yung size chart na yan para mai-upload natin. Kasi, para yung mga buyers natin, makuha nila yung tamang measurement ng mga orders nila. So, yun isa yon sa instruction. Yan. Tapos, kung meron silang yung mga fabric na ginamit nila, kung available lang naman, if available. So, hahanapin din natin yung kung meron siya nakalagay dito. Kung wala, okay lang naman na wala. Tapos, ayan, collect product name, brand name, MSRP price, SKU, available colors, available sizes, fabric and materials information. So, tapos sa step 2, so, ganun lang, no? Parang andali lang kung tutuusin, no? Mukha lang siyang marami, pero parang kasama siya sa flow
na kapag nagpa-product listing ka. Kaya kapag nakakuha kayo ng client, sir, hindi ko alam gagawin ko, pero nakapanood na kayo ng mga courses natin. Halimbawa, nakapanood na kayo dito sa Poshmark kung paano yung gagawin, dito sa Shopify kung paano maglista ng mga products. So, madali na para sa inyo kapag nakakuha kayo ng client na may ganitong instructions. Kasi kung ano yung ginawa nyong hands-on sa mga courses natin, ganun din yung gagawin nyo dito. Okay? So, ito pa, no? Kapag ang dress daw ay may 4 na colors, kunyari, green, pink, black, and white, ayan, nakalagay dito, lakihan natin. Tapos, meron siyang 3 size na small, medium, at large. Green, small, green, medium, green, large. So, magkikreate ka each. So, kaya sobrang dami. Time consuming talaga to. Sigurado ako sa isang linggo, kung magpa-product listing kayo ng ganitong product, siguro makukuha nyo or mamimit nyo yung 40 hours a week. So, halimbawa, kung meron tayong $5 per hour. So, $5, tapos imumultiply natin siya, magtatrabaho tayo ng 8 hours. Meron tayong $40. Tapos, kung imumultiply natin siya ng, sabihin na natin na 6 days, Monday to Saturday. So, ito yung susweldohin natin sa isang linggo. Pwede siyang pumalo ng $240 isang linggo. So, yan yung mga posible lang, no? Posible nating kitain, no? Sa ganitong trabaho, no? Kasi nga, ang dami niyang pinapagawa. So, kagaya niyan, total of 12 listings. Yan, tapos susundan na lang natin yung mga sinasabi dito sa instructions. So, sobrang dali lang nito. Upload all product images. The first image must be the best image. So, yung pinaka front image natin sa product, kailangan mamimili tayo ng pinakamaganda. So, halimbawa, dito, no? Try natin maghanap dito. Ano ba yung mga minomodel nila dito? Kung ano yung sa tingin nyo maganda, yun yung pipiliin nyo para gawin front image. Yan. So ngayon, kapag ang kulay daw ay walang model, so kagaya dito, no, may mga model to, bawat isa may mga model. Tapos kapag yung isang product daw ay walang model, kailangan mong gumamit ng AI. Okay? So magge-generate ka ng AI model image, tapos the image must look realistic, look like real human, yan. So, ito naman, no, makikita nyo naman yung instruction. Tapos, meron pa siya rito kung ano yung sasabihin nyo kay AI. So, kumpleto to. Example, dark dress, light background. Ang light dress naman ay dark background. Tapos, meron pa siya ritong instruction kung paano or ano yung sasabihin nyo kay AI. After uploading the first screenshot into AI, copy and paste the prompt below. Ayan. You are writing a luxury fashion product listing for an online boutique. Tapos, based on the product information is the screenshot generated para, ayan, product title, lalagay nyo rito. Dapat SEO, friendly, full product description. Tapos, short description, 2 to 3 sentences. Tapos, ayan. So, napakadali lang. Yan. So, dito sa AI, if the color has no model image, use this prompt, no? Sa AI model, no? Copy-paste, create a realistic fashion model image wearing this garment. Yun lang yung ilalagay natin dun sa AI. Tapos sa model requirements, ito. Kailangan ito yung kakalabasan niya. Ayan. Ito yung magiging final output nung paggamit natin ng AI. So, pwede natin ulit-ulitin yung paggawa or paggamit ng AI para makuha yung ganitong sinasabi ni client. Yan, tapos sa required listing field, ayan, ang title, description, SRP condition, new with tags, ayan. Availability, pre-order, tapos SKU, color, size, material, fabric, neckline, sleeve length. So, nakalagay na rito kung ano yung mga information na ilalagay nyo sa description. So, shipping information and estimated package weight, estimated package dimension na makikita naman natin yan dito mismo sa product, sa fair. Yan. So, sa paggawa ng title, use this format. Ayan, no? Elegant, satin, drop, mini dress, emerald green, small. So, ito lang yung susundan natin. So, kasi nga, kahit na may sinusunod tayo or may itinuro ako sa inyo kung paano mag-title, syempre, sa Shopify ni client, ito yung masusunod kasi ito yung gusto niya. Okay? Kahit sabihin na, pero pag sinabi niya na, ikaw na ang bahala sa title. So, ang gagawin natin kung paano tayo mag-title ng standard. Yan, do not use yung mga emojis, all caps, very long title. Ayaw niya. So, alam na natin kung ano yung ayaw niya. Alam na natin kung ano yung dapat nating gawin. Ito yung pagsunod, no, sa instruction ng client. Kaya masasabi ko na kahit na marami na kayong naging client, okay? Tapos makakuha kayo ng bagong client. Masasabi ko na bibigyan pa rin kayo ng ganitong instructions. Kasi kagaya namin, no, ang tagal na namin nagtatrabaho. Ang tagal ko nang alam yung ganitong trabaho. Pero susunod pa rin kami sa instruction ng client kasi ito yung gusto niya.
Okay? Yung mga nakikita natin sa courses namin ay para ma-familiarize kayo dito sa trabahong ginagawa namin. Para kapag nakakuha kayo ng ganitong instructions, hindi na kayo malilito. Susundan niyo na lang siya base sa pinag-aralan nyo, no, dito sa mga courses natin sa va4ecomcourse.com. Okay, kung beginner ka naman, hindi mo pa alam, sir, paano ako mag-start mag-work from home. So dito sa Online Jobs Philippines, ayan, meron tayong masterclass dito. Panoorin nyo muna yan para malaman nyo kung paano yung mga gagawin nyo, ano yung mga ire-ready nyo. So wala kang idea. So dito, pag natapos mo tong masterclass natin, okay ka na. Nood ka na ng mga crash course para malaman mo. Yan, meron tayong mga dropshipping, product listing, product research. So kahit hindi ka na mag-enroll sa VA for Ecom course, kung para sa'yo okay na to, tapos sundan mo lang yung sinabi ko dito, no, sa video na to, kung papaano yung paggamit ng instruction ng client. So good to go ka na. Okay guys, no? Napaka-basic lang, napakadali lang. Kahit sino sa inyo alam kung kayang-kaya nyo yan. Kaya huwag kayong matakot, mag-explore kayo, mag-aral kayo dito sa channel natin. One day magkakaroon kayo ng work from home. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.